isa pa, salamat, ikaw ang mapagbigay na tatay. Amen. Hanggang ngayon, hindi sinusurrender yung sahod sa akin. Kasi, nagpasalamat sila kaagad na mapagbigay akong tatay. Kaya mga kapatid, ano man ang ating pinagdaraanan, maging mapagpasalamat ka sa Diyos. Gagaan ang iyong kalooban. Amen. Ngayon po, magbigay lang ako sa inyo ng 7. Marami namang dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Magbigay lang po ng basic, mga kapatid. Una, narinig po natin napaka-importante ng salita ng Diyos na dumarating sa ating puso. 7 reasons to give thanks to God. Unang reason na gusto kong sabihin sa inyo, give thanks for His Word. Magpasalamat tayo sa salita ng Diyos na dumating sa ating puso. The Word of God changed minds and hearts and inspired gratitude to those that heard it. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya kung mapapansin po ninyo, bago ako mag-preach, lagi kong introduction, magpasalamat tayo sa Diyos sa oras na ito sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ang kanyang salita ay dumating sa ating puso. Dahil naniniwala po ako, hindi hatid ng Diyos ang kanyang salita sa ating buhay kung wala siyang mabuting gagawin sa atin. Darating ang panahon na hindi man natin inaasahan, mahina ang pandinig na ng ating mga tainga. Subalit hanggat malinaw pa mga kapatid, dumarating sa atin ang salita ng Diyos, samantalahin po natin ang pakikinig. Pasalamatan natin dahil hindi tayo aabutin ng 30th anniversary kung hindi tayo binago ng salita ng Diyos. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Ang mga salita ni Kristo ay itanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ang kanyang salitang dumarating sa ating puso ay isang dahilan kung bakit dapat sinasabi natin ang salitang thank you, Lord. Ikalawang bagay, mga kapatid, give thanks for His mighty deeds, for His creation. Give thanks for His mighty deeds, kanyang pagkalikha sa atin. Psalm 136 verse 2 to 4, pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at magpawalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamalaging panghabang panahon. Dakilang himala at kababalaghang tanging siya lang ang makagagawa, pagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Pansinin po ninyo, habang nagkakaedad tayo, mas nagiging nature lover tayo. Payag ba kayo sa mga kaedad ko? Mas lalo natin napapalagahan ang mga bagay kahit maliliit na nilikha ng Diyos. Amen. Mayroon po kaming maliit na kangkungan. Doon kami kumukuha ng pangsigang, pang-adobo. At kapag darating ang panahon ng Abril, yung aming maliit na kangkungan na yun, pangkain lang po yun pangpamilya lang, tanim ng misis ko, mayroon pong mga dumarating doon na mga uod, yung higan, yung maliliit, na kapag natikit ka, makatiyan. Noong unang panahon, pinapatay po iyan.
Pero alam po ba ninyo, nang makita ko yung mga higad na ito, pinapakuran ko ng alambre para hindi makakyat at hindi naman mapasok ng mga bata para hindi madikit kasi makatipo yun, balahibo. Alam po ba ninyong wala pang isang buwan, makikita ninyo na napakaraming maliliit na paru-parong lumilipad doon na kulay brown sa loob ng maliit naming kangkungan. Ito yung mga higad na naging paru-paro at makikita nyo napakaganda ng kanilang mga pakpak. Alam ko po yan. Kaya yung ganun yan, Abril, binabakuran na namin yan. Hindi ko pinapapasok. Kasi na-appreciate ko yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Ito mga higad na ito, ay itong mga paru-parong ito, hindi po tumatagal ng isang buwan ang kanilang buhay. Kusa silang namamatay. Pero isipin ninyo, binibihisan sila ng Diyos. Inaayos ng Diyos ang kulay ng kanilang mga pakpak. Tayo pa kayang nilikha ng Diyos na pinag-alayan ang buhay ni Kristo ang hindi magpasalamat sa Diyos sa Kanyang ginawa sa atin. Amen. Kapag nakakita po ako ng paru-paro, sinusundan ko talaga. Ina-appreciate ko yung ganda ng kanilang mga pakpak, yung kanilang kulay. Kunti lang ang buhay nila mga kapatid. Sandali lang ang kanilang buhay. Pero binibihisan sila ng Diyos. At ang pinakamainam, sa sandaling buhay na mayroon sila, nag-e-enjoy sila. Lumilipad sila, ginagawa nila ang narapat nilang gawin, ang magpasa ng ikabubuhay ng bulaklak sa kanilang paglipad. Kaya nga, habang tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa mundong ito, magpasalamat tayo kasi nakikita natin yung kanyang mighty deeds, yung kanyang ginagawa sa ating buhay. Ikatlong dahilan upang tayo maging mapagpasalamat, give thanks for His forgiveness. Magpasalamat tayo sa kanyang pagpapatawad. Isaiah chapter 12 verse 1, in that day you will say, I will praise you, Lord. Although you were angry with me, your anger was turned away and you have comforted me. Sa araw na iyon ay aawitin ng mga tao ang ganito, Yahweh, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inalip. Namnamin niyo ang ganda ng verse na ito. Isaiah chapter 12 verse 1, sabi dito, sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang iyong galit.